Hear the invitation, whosoever will. Muli, welcome po sa programa Bumalik Tayo sa Biblia. Sa nakaraang pagtalakay natin ay nalaman natin na ang Diyos ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak at hindi po kung kani-kanino, gaya ng claim ng iba't ibang mga mangangaral sa ating kapanahunan sa ngayon. Samahan niyo po kami muli sa pagbasa ng mga talata ng Biblia at magkaroon ng mga katanungan na ang mga kasagutan ay makikita po natin right in the front of you sa Biblia po mismo. Yan po ang layunin ng programang ito, ang bumalik tayo sa Biblia. Simulan po natin. Romans 10:17. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang tamang pananampalataya po ay nanggagaling sa pakikinig ng kaninong salita? Sa salita po ba ng ating mga magulang, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga katrabaho, mga kaklase, mga kakilala, mga mangangaral, o mga pastor, o kaya'y ng gobyerno? Sa akin bang salita? Bumalik tayo sa Biblia. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Lucas 9:35. At dumating ang isang alapaap na sa kanila'y lumilim, at may isang tinig na nanggaling sa alapaap. Ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan. Pagkatapos nating malaman ang mga katotohanan ito, na ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo, gayon din ang sinabi ng Ama, na ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan. Ang katanungan, pagkatapos niyang mabuhay na maguli at tumakyat sa langit, paano na po mapapakinggan ang kanyang mga salita, ang kanyang mga aral, ang kanyang ibanghilyo? So ito ang susunod nating titignan at pag-aaralan. Bago umakyat sa langit ang ating Panginoon, siya po ay nag-utos sa kanyang mga apostol. Tunghayan natin ng salaysay ni San Marcos. Marcos 16:15 and 16. At sinabi ni Jesus sa kanila, Humayo kayo sa buong daigdig, at ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sinumang sumampalataya sa akin at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang ating katanungan mula dito sa talata, sa lahat ba ng uri ng tao ipapangaral ng mga apostol ang salita ng Diyos? Halimbawa, sa mga Romano, sa mga Hudyo, sa mga Grego, o pwede rin kahit sa mga Pilipino, Amerikano, Asyano, Chino, at iba-iba pa ang mga lahi ng tao? Alamin natin ang kasagutan. Bumalik tayo sa Biblia. At ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Isunod nating alamin naman sa aklat ng Mateo patungkol sa utos niya sa kanyang mga apostol nung sila ay sinugo. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang mga apostol po ay isinugo. Doon lang po ba sa kanilang karatig bansa? Gaya ng Roma, Ehipto, ng Europe, o kasama rito ang Asya, ang Pilipinas, ang Amerika, at iba-iba pang mga bansa? Ano ang sabi ng Biblia? Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga bansa. Kung ikaw ay naniniwala na ang mga apostol ay isinugo upang mangaral sa lahat ng bansa, hanggang kailan po sila sasamahan ng ating Panginoon?
Hanggang sa kanilang kapanahunan lang po ba? Hanggang sa kapanahunan ng kanilang mga aktwal na tinuruan? Ating alamin. Bumalik tayo sa Biblia. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Matapos nating malaman ng mga katotohanan ito na ang mga apostol ay siyang isinugo upang ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao, at hanggang sa katapusan ng sanglibutan o katapusan ng panahon, paano nila ito isinasagawa? Yan po ang ating ipaglilingkod sa susunod nating video. Abangan po natin. Hear the invitation, whosoever will. Come, hear the invitation, whosoever will. Praise God for full salvation, whosoever will. For whosoever